Welcome back po sa Agri. Nandito po tayo ngayon sa AgriLink 2024. Napakarami pong mga merchants, iba't iba pong klase ng merchants under the agri sector. Meron po nagpo-food processing, meron pong mga farmers, meron po silang mga products na kanilang mga pinrases, meron mga tractors, machineries, and everything po, no? And this year, mas marami pong tao at unti-unti pong nakikita natin ang very inspiring ng mga innovations and mga possible suppliers sa inyong farm or future farm. So, kikilalanin po natin yung mga ibang booths dito and mag-meet and greet lang tayo ng mga kaibigan natin at mga nakakapag-recognize na po sa inyo pong lingkod dito sa Agri. Nakaka-flatter po. Maraming salamat po ulit. 625,000 followers na po tayo sa FB and 211,000 subscribers na rin. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat at patuloy po tayong maghahandog ng kaalaman at inspirasyon at syempre mag-discover ng innovation para sa inyong lahat under the agriculture sector at ipakilala kayo sa mga maraming supplier. Don't forget to like and subscribe. Ito po yung pangarap natin sa logo. Cartoons lang, caricature ngayon, totoo na. Sir, kasama po natin, anong pang company ninyo, sir? Edwin Santiago Enterprise Corporation, sir. Or kilala kami bilang Agrimac. Agrimac? Yes, sir. Ayan. So, ano po ang mga produkto ni Agrimac? Actually, we're focusing on agricultural machineries, gaya ng tractor, harvesters, yun po yung, and other implements po. Eh, kami din po is multi-brand company. Ibig sabihin meron kaming Mahindra, meron kaming FM World, meron kaming Mitsubishi. So, more or less, marami po kaming brand ng tractors na ino-offer. So, bida naman natin itong sinasakyan ko ngayon. Ngayon, sir, actually, first time po sa Pilipinas nitong brand na to. Pero kung mapapansin natin, Mahindra, pamilyar na po ito sa mga farmers natin. Matagal na rin siya sa Pilipinas. Yun nga lang, ngayon po kasi, yung model po na to, especially para sa Pilipinas lang, yung model po na to. This is Mahindra Oja Tractor. Ano naman po ang gamit nito? Yung Mahindra Oja Tractor, sir, is 40 horsepower engine. Ang ginagamit ito sa palay. Sa palay? Sa vegetable. Ito yung pang-till ng crop natin ng mga farmers. Ayan. So, sa mga gustong bumili, sir, magkano naman daw po ito? Sa ngayon, sir, i-launch namin to, 980 po ang SRP namin. 980,000 pesos sa cash? May financing and cash, pero syempre may discount po yun. Ayan. So, cash nyo na lang para mas malaki yung discount. At ito po ba, meron kayong partner na mga bangko para sa financing? Actually, itong tractor na to, yung different rural banks and commercial bank, nag-offer po sila ng financing up to 5 years. Okay. And ang payment po is semi-annual or every 6 months. Okay. Kasi ang anihan natin sa yung mga farmers, ang source of income, pag anihan, di ba? Every 6 months. Okay. Kaya dun po, minamatch naman nila yung para yung maging payment para hindi mabigat. Kasi wala naman pong pang-monthly yung farmers natin eh. Wala silang source of income pang-monthly kaya. Ayan. So napakaganda ng program nila. Depende po sa harvest season ninyo, kayo magbabayad every 6 months. So pagdating naman po sa maintenance, ano pong... Sa maintenance may equip naman po yung company sa... May mga mechanics kami, sir, na pwede. So kung may problema... Yes, sir. Tsaka ito, sir, kompleto yung parts nito. Dahil kami po ang exclusive distributor nito sa Pilipinas, sa amin po yung mga parts nito. So mga spare parts kung kailangan bilhin, yes, sir, kompleto po. Kayo na magpo-provide. Yes, sir. Yung tech support, ganun din. Kung wala silang mekaniko, kami din po ang magpo-provide. I-deploy nyo na lang yung mga mekaniko. Actually, ang operation po namin kasi is from Luzon to Mindanao. Buong Pilipinas. We have 9 branches po all over the Philippines. Kami po sa Edwin S. Santiago Enterprise Corporation or Agrimac, ito pong Mahindra brand natin is alternative para sa ating mga sakahan. So alam po natin na marami ng tractors na kasalukuyang ginagamit tayo, maraming brand na alam natin ngayon. So try po natin yung alternative. Bukod po sa mas mababang presyo, same quality po. Andyan po sa description na kanilang contact details at kanilang website or Facebook page na rin po. Sir, agree ka ba sa Agri? Agree, sir. Approve.
po kung sino kasama natin ngayon. Ito po ang aming Prima Duck. Anong klase po siyang duck? Siya po si Prima. Si Prima. Prima duck. Yes Yan. po. At yan po ang isa sa mga inaalagaan sa kanilang farm at one of the largest in the Philippines. Ma'am, pakilala niyo po ang inyong company. Yes po, ang name po ng aming company is EDL Farms and Feed Manufacturing Incorporated po. Ayan, so manufacturing ng ano-ano pong klase ng feeds. Meron po kaming mga poultry feeds, mga fish, aqua feeds, and then we have also dog food and then cat food. Ayan, so pero ngayon ang napapansin talaga natin, pinipilahan, pinagkakaguluhan ang inyong napakasarap na duck. Ano pong klaseng duck po ang inyong inaalagaan sa inyong farm? Yung inaalagaan po naming Peking duck po is from France po. Ang breed po niya is Grimaud. Yan. Yes po. Yan, isa po ito sa talagang very imported ducks po. At saka Yes talagang po. delicacy, no? Very popular sa Chinese community. Yes, yes sir. Yan Yes. po yung Peking duck at meron na rin po yan sa Pilipinas. Yan po ang abangan nyo. Next episode natin, dadalawin po natin ang kanilang farm, ang Yes kanilang po. planta para makilala nyo ang isang company na Yes pwede po. na rin mag-supply sa inyo ng ducklings kung pwede na silang mag-alaga. Yes po, pwede rin po sila mag-alaga. Baling farm po namin is located po from Capas Tarlac po. Then our feed milling po is from Mabalacat, Pampanga po. Ma'am, patigin muna ng duckling nyo dyan. Sure po, sure po sir. Tara na. Sorry, kakainin kita. Ito lutuin natin. Chef Rodolfo, anong klaseng dish ang niluto mo para sa ating mga mahabang pila ngayon? Isa salt and pepper duck. Ito pong duck na ito, saan po ito popular sa mga restaurants? Anong klaseng mga foodies ang mga naghahanap nito? Usually it's a traditional Cantonese duck. Traditional po nila yan. Chinese po. community. Yes, And Chinese. ngayon sa Pilipinas, na-introduce na natin paunti. Yes po, na-introduce na po natin to. And marami na rin po kami sinusuplayan na hotel and restaurants. Ayan. So, chef, saan ka ba matatagpuan pag gusto nilang tikman yung luto mo? Nandun po ako sa Estancia de Lorenzo, matatagpuan sa San Mateo Rizal. Ayan. So, may ducklings din doon. Yes po, meron po. Ayan. So, puntahan nyo na lang po. Lalagyan natin sa description ang kanilang contact details. Ano pangalan ng restaurant na yun? Estancia de Lorenzo. Estancia Then de Lorenzo. meron mo kaming outlet sa Green Hills. Ang pangalan niya naman is Yongka. Ayan. So, kung gusto nyo po makatikim ng mga ducklings or ano ba pala, Peking duck. Peking duck, yes. Ayan, mga Peking duck na dish ni ni Chef Rodolfo. Puntahan nyo po yung mga restaurant na sinabi niya. And of course, emerging industry sa farming, sa agrikultura, ang ating Peking duck farming dito sa Pilipinas. Chef, titigman ko na to. Yes, sir. Anong Enjoy. gusto ito nasa cup? Salt and pepper Salt duck. and pepper Duck. Peking duck. Yeah. Cup. And Bacon naman, sir. Ito Bacon. naman bacon. Okay. Duck bacon, sir. Duck bacon. Yes. Oh, may duck bacon pa. Bacon na duck. Yes, sir. Tikman natin. Enjoy, sir. Sarap. So napakarami pong mga ganap dito sa AgriLink 2024 at syempre nandito rin ang RBA, hindi papahuli. Sir, bakit nandito ang inyong booth? Anong meron? AgriLink sir, ito yung mga lahat po ng mga produkto na pwedeng mag-market regarding dun sa farm equipment and then related sa agri. Nandito na po lahat. Ayan. At so kung marami po kayong napupusuan ng mga equipments at gusto nyo i-invest sa inyong farm at medyo tight ang budget ninyo, nandito pa rin ang booth ng RBA sa AgriLink para tulungan kayong ma-finance ang inyong mga investment sa inyong future farm or existing farm. Tama po ba? Tama sir. Yeah, so ano naman sir yung ulit yung program ninyo in a quick overview para sa ating mga viewers na maitutulong ng RBA o Rural Bank of Angeles. Ito sir yung mga ano natin, bali when it comes to farm equipment, tayo po yung nagpifinance ng mga machinery like Kubota tractor, harvester, mechanical dryer, construction of building, construction of solar dryer, lahat po ng related sa agri, pinifinance po ng RBA. So ultimong renovation or expansion ng kanilang farm facility, Yes, sir. pwede rin. Even acquisition of lots, sir, agri-lot, lahat po yan. Oh, okay. So kung bibili sila ng lupa, ano pong requirements?
Yun sir, mga basic lang naman yung requirements. Yung dati po naman naming kinukuha sa mga client, unlike yung mga proof of tillage po. Kung meron kang RSBSA coupon with RSBSA number, no need na po yung mga ibang documents. Ayan. So, nandyan po sa description ang contact details ng ating kaibigan ng mga magsasaka at sumusuporta sa magsasaka. Kung bitin ang budget at kaya mo naman kitain, lumapit ka na sa RBA at kanilang tutulungan po kayo. At syempre, meron pa habol job opening. Naku, ako na magbabasa kasi nawala na daw yung HR, medyo may pinuntahan. So, meron po daw opening ng ayan, sa kanilang branch expansion. Branch manager, taken na. Yung ibang branches po, na soon to open din po yan. Meron pa. So, may opening pa daw ng branch manager, service officer, cashier, bank teller, field sales associate, ano pa to? CI po. Yan, Credit investigator. Credit investigator, account officers. Ito po yung para sa agricultural, business loan, teacher's salary loans. Ayan. So, apply na po kayo. So, meron po tayong mga job openings sa iba't ibang mga booth dito. Isa na po ang RBA. Ito po ay available sa lahat ng branches all over the Philippines. Yes, sir. Particularly, mas marami kayong branches sa North Luzon. Sa Norte po. North Luzon. And congratulations sa soon to open yung branch. Saan? I think sa ano sir, sa Iban, Batangas this November. Ayan. October, I think tentative 28. October Ayan, so 28. magkakaroon na po ng branch ang Rural Bank of Angeles, so Rural Bank of Batangas na. Yes, sir. Sir, congratulations ulit, and thank you very much. Napakasaya dito sa AgriLink 2024. Yeah. Maraming salamat po. Again, maraming salamat po. 625,000 followers na po ang Agri sa Agri. And of course, 211,000 subscribers na po tayo sa ating YouTube channel. Maraming pong salamat sa inyong suporta at patuloy po akong magpaproduce ng mga content na makikilala nyo ang mga legitimate suppliers, direct to the suppliers, mga producers, food processors, machines, and even mga banks na nagsusuporta sa mga bangko, even foundation. Kaya very inspiring po para sa akin na makita po na napakalawak at umuunlad at mas lalong nagiging masagana at buhay na buhay po ang AgriLink 2024 dahil nagsasama-sama po ang mga suppliers, mga merchants sa isang lugar. And hopefully, magkita-kita po tayo next year sa ating Agri sa Agri Expo. Who knows, meron na tayo niya kauna-unahan. Abangan nyo po yan sa 2025, mga upcoming events ng Agri sa Agri. Again, maraming salamat po, Tito J ng Agri sa Agri. Patuloy na maghahandog sa inyo ng kaalaman, innovation, and of course, knowledge sharing para sa ating mga kababayan. Agri sa Agri. Don't forget to like and subscribe.